Naranasan mo na bang mahanda ngang isang napaka-espesyal na regalo? Para lang batiin ang asawa mo sa tagumpay niya, yung tipong abot nga ang ngiti mo. Pero sa uli, sariling mga mata mo pa ang makakasaksingang. Isang bangungot, yung makita siyang nakatayo sa stage. Balot ng nakakasilaw na ilaw. At buong pagmamalaking ipinapakilala sa daan-daang tao, ang ibang babay. Bilang legal na asawa niya, isang nakakasakal na gulat. Isang perpektong planong pagtataksil mula sa lalaking, pinag-alayan ko ng aking kabataan. Ang malamig na gabing iyon ng Disyembre ang nakpunit sa tabing ng pekeng kaligayahan ko. Ibinunyak nito ang isang malupit na katotohanan. Pakinggan niyo ang kwentong ito hanggang dulo. Para maintindihan niyo kung paano pwedeng bumangon ang isang babae. Mula sa abo. Kahit pagumuho na ang buong mundo niya, sariwang-sariwa pa sa isip ko ang gabing yon. Christmas party ang kumpanya nila. Maagang nag-ilaw ang buong begetse. Ang mga nagtatasang building. Sumasalamin sa kalsada na parang mailok ng ginto sa gitna ng siyudad. Matagal akong nakatayo sa harap ng salamin. Tanghali pa lang. Plansado na ang isuswat kong cream-colored dress. Hindi ako mahilig makayos. Pero dahil year-end corporate party, yung kumpanyang asawa ko, gusto kong mahing perpekto ang itsura ko. May inihanda rin akong maliit na regalo. Isang mamahaling fountain pen na nabanggit, niya ilang buwan na ang nakakalipas. Gustong-gusto niya raw yon. Pero hindi niya mabili dahil marami kaming ibang binabayaran. Matagal ko na yung nabili. Naghihintay lang ako ng tamang timing. Habang hawak ko ang maliit na kahon. Napapangiti ako. Iniisip ko ang gulat sa mukha niya. Ang mga pictures na kukunin namin sa party. At kung paano, pagkatapos ng event, uwi kami. Hihihop ang mainit na kape. At makukuwentuhan tulad ng mga nakaraang taon. Minsan, sa isang mariage, kailangan mo lang masimpleng bagay na ganito. Oh, at least. Yan ang pinaniwalaan ko nun. Hindi alam ngang asawa ko na pupunta ako. Gusto ko siyang i-surprise. Bandang alas 8 ng gabi. Pumasok ako sa Grand Ballroom ng hotel. Punong-puno na tao. Ang lakas ng music. Ang mamesa. Nakalatak ng maayos na may puting mantel. Ang tawanan. Kuwentuhan. At tunog ng mga naginuman na wine glasses. Naghalo-halo. Isang masayang vibe ng nga taong nakaraos. Sa isang buong taon ng nakakapagod na trabaho, tahimik akong humanap ng pwesto sa likod. Sa may madilim na sulok. Mula doon, kitang-kita ko ang stage. Nakita ko rin siya, ang asawa ko. Suot niya ang black suit na ako mismo ang pumili. Matangkad. Gwapo. At may kumpiyansang ngiti. Nakatayo siya sa gitna ng mga katrabaho niya. At halatang siya ang center of attention. Napangiti ako, ilang taon na ang nakakalipas. Nung bago pa lang kami, wala siyang kahit ano. Isang lumang, second-hand na kotse. Maliit na inupahang kuwarto. At mga simpleng dina. Sa karinderya, pero ngayon, isa na siyang sales director. Na nirerespeto NG marami. Dati, proud na proud. Ako doon. Sobrang proud, pero ewan ko ba? Habang pinagmamasdan ko siya noong gabing, yon. May kakaibang kaba na gumapang sa dibdib ko. Parang isang malamig na hangin na pumasok sa siwang ng bintana hindi malakas. Pero sapat para manginig ka, doon ko nakita ang sekretary niya. Celia, isang babaeng ilang taon ang bata sa akin. Maganda. Balingkinitan. At nitong mga nakaraang buwan,
Palaging nakadikit sa asawa ko. Nung una, hindi ko pinapansin. Pero habang tumatagal, ang distansya namin ng asawa ko, palaki ng palaki. Habang ang distansya nila ng babaeng yon, palit ng palit. Sinubukan kong iwaglit ang mga hinala ko. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na dapat akong magtiwala sa asawa ko. Magtiwala sa kasal namin. Na pinagsakripisyan kong sobra para lang mabuo. Pero nang makita ko kung gaano siya kadikit sa asawa ko, kumirot ang puso ko. Parang tinusok ng maliit na karayom, hindi ganun kasakit para mapayak ka, pero sapat para tumatak sa isip mo. Mga 30 minutes matapos mag-starang program. Umayat na ang host sa stage. Awarding ceremony na. Walang tigil ang palakpakan. Tahimik lang akong nanonood hanggang sa tawagin ng host ang pangalan ng asawa ko. Isa siya sa mga Employee of the Year. Nahiyawan ang buong ballroom. Umakyat siya sa stage habang nakpapalakpakan ang lahat. Pumalakpak din ako. Kahit nasa dulo ako. Kahit walang nakakaalam, doon na ako ang asawa niya. Masaya ako para sa kanya. At least. Hanggang sa sandaling yon, tumawa ng malakas ang host at nag-joke sa asawa ko, "Sir, ano ba ang pinakamalaking sukses mo ngayong taon?" Nagtawanan ang mataw. May sumigaw pa mula sa ibaba. Nakahanap ng bagong love life yan. Sumabog ulit sa tawanan ang buong hall. Nakitawa rin ako. Isang inosenteng joke. Yun ang akala ko, pero biglang hinawakan ng asawa ko ang mic. Hindi siya nakdani. Tumingin siya sa ibaba. At ang mga mata niya, tumuong kay Lia. Ang gitisa, manggalabi niya. Lalong lumino. Sa mumaw na yung, hindi ko alam kung bakit. Pero nanlami ang buong katawan ko. May malakas akong kutob na may mangyayaring masama. Napagkasama, inilahat niya ang kamay niya papunta sa direksyon ng babaeng yon. At sinabi, "Actually, gusto kong i-take ang opportunity na to para introduce sa inyo ang isang napaka-espesyal na tao." Pumalakpa ang lahat. Nakuryos ang mga tao. Maemeaga sumipol pa. Namumula si Lia habang dahan-dahang umakyat sa stage. Ako nanigas, ako sa kinatatayuan ko. Parang ipinako ang mga pako sa sahig. Hindi ko ma-process ang nangyayari. Ngumiti ang asawa ko. Inakbayan niya si Lia. Tapos niribot ang tingin sa buong ballroom. Rinig na rinig sa buong speaker ang boses niya. Siya ang babaeng makakasama ko habang buhay. At ang aking legal na asawa. Na gusto kong ipakilala sa inyong lahat ngayong gabi. Sa segundong giyong. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Nawala ang music. Nawala ang tawanan. Nawala ang boses ng mga tao. Ang lahat sa paligid ko biglang lumayo. Parang hinigop ako sa ilalim ng dagat. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na kabong ng dibdib ko. Bawat tibo. Napakabigat. Hindi ako makahinga. Legal na asawa. Ano bang sinabi niya? Legal na asawa. Sino ako? Sino? Yung babaeng. Nasa tabi niya sa lahat ng taong yon. Sino? Yung kasama niyang nahirap? Sino? Yung tahimik na nag-asikaso? Sa pamilya nahilo ako, nahiyawan ang mga tao para batiin sila. Walang may alam ng toto. Karamihan sa mga bagong empleyado dong. Hindi pa ako nakikita. Akala nila. Toto ang lahat ng sinasabi niya. Pumapalakpak sila. Tumatawa. Binabati sila. Habang ako nakatayo doon sa likod. Ligaw na ligaw. Parang isang estranggero. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ko. Pero hindi ako umiyak.
Hindi ko maintindihan kung bakit sa oras na yon. Nakakatakot ang naging pagkakalmado ko. Siguro kapag nasa sagat na ang sakit. Hindi na agad nakakariyak ang katawan. Nakatayo lang ako dun. Pinapanood ang lalaking pinakamamahal ko. Habang dinadini niya ang pakataw ko sa harap ng napakaraming tao. Sa pinakamaliwanag na stay, saktong sa moment na yon. May isang bulto. Ang lalaki ang lumitaw. Sa may entrance sa dulo ang hal. Naka-dark gray suit siya. Naglalakad kasama ang ilang top executives and kumpanya. Napadaan lang siya dahil may meeting siya sa upper floor. Pero nakita niya ang buong eksena. Siya ang papa ko. Walang nakakaalam sa kumpanya na mag-ama kami. Maliban sa ilang tao sa board of directors. Nakita kong natigilan si papa. Ang tingin niya, nakadiretso sa stasya. Seryoso ang mukha niya. Walang mababasang emosyon. Pero kilala ko siya. Alam kong galit na galit siya. Nakaapoy sa galit. Dahil ang lalaking nasa staye ay ang parehong lalaking pinakasalan ko ilang taon na ang nakakaraan. Kahit pilit niya akong pinigilan, nakita kong tumalikod si papa at umalis. Walang sinabing kahit isang salita, makalipas ang 5 minuto. Nag-vibrate ang phone sa bag ko. Sa screen. Nakasulat papa calling. Nanginginig ang mga kamay kong sinagot ang tawag. Ilang segundong tahimik sa kabilang linya. Bago ko narinig ang pamilyar at malalim niyang boses, mag-file ka annulment. Ako na ang bahala sa susunod. Isang maikli. Pero nakakapangilabot na linya. Tapos, pinatay niya ang tawag. Nakatayo pa rin ako. Nakatitig. Sa itim na screen ng phone ko. Sa labas. Tuloy pa rin ang tawanan at ang party. Pero ang kasal ko ay malamang nagtapos na mismo sa segundong giyon. Hindi ko na maalala kung paano ako nakalabas ng hotel. Napakahabang gabing yon. Pinakamahabang gabi sa buong buhay ko. Nakaupo lang ako mag-isa sa living room. Ang dilaw na ilaw. Tumatama sa malamig na tiles. Yung maliit na kahon ng regalo na inihanda ko para sa kanya. Nakapatong lang sa mesa. Yung light green na wrapper. Makinis na makinis pa rin. Walang nakbukas, parang ang kasal namin. Mukhang buo sa labas. Pero sa loob, matagal na palang bulok. Inabot ako doon ng umaga. Hindi ako umiyak. Hindi ako tumawag para mag-demand ng explanation. Hindi ako gumawa ng eksena. Nakatiti lang ako sa kawalan at binalikan ang mga nakaraang taon. May mga alaala na kapag masaya ka, napakagandang balikan. Pero kapag nasasaktan ka, nagiging matatalim na karayom. Habang mas inaalala mo, mas bumabaon. Mas sumasakit. Nakilala ko ang asawa ko almost 8 years ago. Simpleng sales rep pa lang siya noon. Ako naman, kagagraduate lang at kakauwi lang ng Pilipinas para magtrabaho. Unang beses kaming nagkita sa isang maliit na coffee shop sa Ortigas. Ang lakas ng ulan noon, bumabagyo, punong-puno ang cafe. Nagmamadali ako kaya nabitawan ko ang folder ng mga documents ko. Naulipan ang makapel. Habang nagpapanik akong pulutin yon isa-isa. May isang lalaki sa kabilang table na yumuko para tulungan ako. Siya yon. Actually, nung time na yon, hindi naman ako na-attract sa kanya. Simple lang manamit. Mahinahon magsalita. Parang katulad lang ng daan-daang ordinaryong lalaki. Pero may isang bagay na nakapukaw nga, atensyon ko ang pagiging toto niya. Tinulungan niya lang akong pulutin ang nga papel. Nung gumiti at pumalik sa pwesto niya,
Hindi hiningi ang number ko. Hindi nakpapansin. Hindi nakpa-impress. Yun ang tumata sa akin. Makalipas ang ilang linggo. Nagita kami ulit sa isang client seminar. At na-cruise pa ang landas namin ng ilang beses. Naging natural ang lahat. Parang agos ng tubig. Walang pilit. Walang plano. Hanggang sa nakausap na kami at naging kami. Nung nagdadata pa lang kami. Mabait siya. At least, yung lalaking nakilala ko nun. Masipag. Matiyaga. Ibinibigay ang lahat sa trabaho. May time pa na bumiyahe siya nga pakalayo para lang dalhan akong paborito kong tsake. Minsan, nung nilagnat ako, nakbantay siya sa labas ng hanggang madaling araw. Pagtingin ko sa pagod niyang mukha, naisip ko, ako na yata ang pinakamasayang babae sa mundo. Minsan kasi, ang pag-ibay. Simpleng-simple lang. Kailangan mo lang isang taong handang magpuyat para sayo. Sapat na. Yun para tumibok ang puso mo, pero may isang bagay siyang hindi alam. Hindi ko kailanman sinabi ang totoo tungkol sa pamilya ko. CEO ng isang malaking kumpanya ang papa ko. Ang mama ko, dating professor sa isang sikat na university. Hindi naman kami sobrang yaman para mag-flex at mag-display. Pero komportable ang buhay namin. Simula bata ako, wala akong naging problema sa pera. Itinago ko ito sa kanya. Hindi dahil kinakahiya ko siya, kundi dahil gusto kong mahalin ako bilang isang ordinaryong tao. Gusto kong piliin akong lalaki dahil sa akin. At hindi dahil sa posisyon nege papa ko. Nung umpisa, relasyon namin. Wala talaga siyang idea. Sinabi ko lang na may maliit na negosyo ang parents ko. Yun lang. Nung sobrang seryoso na kami, saka ko lang siya ipinakilala. Klarong-klaro pa sa isip ko ang araw na yon. Nakaupo si papa sa tapat niya sa living room namin. Ang bigat ng atmosphere. Matapos ang mahigit isang oras na usapan. Inihatid ni papa ang asawa ko sa labas. Nung gabing yon, pinatawag ako ni papa sa study room niya. Tinanong niya ako, sigurado ka ba na gusto mo siyang pakasalan? Tumango ako. Matagal na nanahimik si papa. Tapos sinabi niya wala akong pakialam sa pinanggalingan niya. Pero nararamdaman ko, sobrang taas ng ambisyon ng lalaking. Yan. Ang taong sobrang ambisyoso. Minsan kayang isakripisyo ang lahat makuha lang ang gusto niya. Hindi ako pumayag. Nagalit pa nga ako kay papa. Sabi ko, masyado lang siyang mapanghusga. Ipinagtanggol ko ang taong mahal ko. Katulad na, gagawin ng kahit sinong in love na babae. Sa huli, sumuko si papa. Ang sabi niya lang, dahil ikaw ang pumili. Panindigan mo ang desisyon mo. Sa araw ng kasal namin, ako ang pinakamasaya. Tinitigan ko ang lalaking nasa tabi ko at naniwala. Akong siya ang kasama kong tatanda. Naniwala ako ng buong-buo. Walang kahit anong pagdududa. Pagkatapos ng kasal, hindi kami nabuhay sa luho. At nagustuhan ko yon. Isang maliit pero sapat na tsondo. Simpleng sasakyan. Simpleng dina. May mga araw na pareho, kaming nag-overtime. Tapos magkikita kami para kumain ng mainit na pares o mami sa hilid na kalsada. Kakain siya habang nakukwento tungkol sa trabaho. Ako naman, upo at makikinig. Ang ngatawanan namin, sumasabay sa init ng sabaw. Ngayon, pag naisip ko yon,
Ang ganda ngang araw na yon. Parang panaginip, kaso, lahat ng panaginip, kailangan mong gisingan. Umarangkada ang career niya 2 taon pagkatapos naming ikasal. Mula sa pagiging simpleng sales manager, na-promote siya bilang team lead, nahing senior manager, hanggang sa nahing regional director. Ang bilis ng asenso niya, mas mabilis kaysa sa iba. Palagi niyang pinagmamalaki na, resulta raw yon ng sarili niyang paghihirap. Nakangiti lang akong sumasang-ayon. Dahil ayaw kong malaman niya ang totoo, nasa likod ng lahat ng opportunities niya. Lahing naroon ang anino ng papa ko. Siyempre, hindi direktang nangyalam si papa. Hindi rin niya ito binigyan ng unfair na pabor. Pero tuwing may gustong magpahirap sa kanya, tuwing may malaking project na kailangan ng tamang tao, palaging nai-recommend ang pangalan niya, hindi dahil sa nepotism, kundi dahil gusto ni Papa na protektahan ang kasal ng anak niya. Sabi ni Papa noon, kung talagang magaling siya, bigyan niyo ng chance. Kung hanggang saan ang mararating niya, nasa kanya na yon. Hindi ko ito sinabi sa asawa ko. Gusto kong mapanatili ang pride niya. Gusto kong maniwala siyang ang lahat ng tagumpay niya ay dahil sa sarili niyang pawis. Siguro, yon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Madalas kasing hindi na-appreciate ng tao ang mga bagay na hindi nila nakikita. Parang sikat ng araw. Hanggat nandiyan, walang pumapansin. Pero pag nawala, taka lang nila marirealize kung gaano yon kahalaga. Naging tahimik ang nga unang taon ng kasal namin. Ako ang nag-asikaso sa bahay. Siya nag-focus sa career. Ang buhay namin parang tren na nasa tamang riles. Hindi masyadong maluho. Pero stable, hanggang sa unti-unting lumihis ang tren sa riles. At hindi ko man lang napansin. O baka naman napansin ko, pero ayaw ko lang paniwalaan. Bulag nga kasi ang pag-ibig, may mga malilinaw na senyales. Pero palagi tayong nahahanap kang pinakamagandang palusot para doon. Noong gabing yon, habang nakaupo sa tahimik naming bahay, naalala ko ang nga sinabi ni Papa maraming taon na. Ang nakakalipas, ang taong sobrang ambisyoso, minsan kayang isakripisyo ang lahat makuha lang ang gusto niya. Sa unang pagkakataon, napatanong ako sa sarili ko, nakita ba ni Papa ang nga bagay na hindi ko nakita? Ako ba ang mali simula sa pool? Tiningnan ko ang wedding picture namin sa ibabaw ng cabinet. Sa litrato, ang tamis ng ngiti ko. Tapos siya nakatitik sa akin na punong pagmamahal. Ang ganda. Ang totoo. At least, nung panahon na yon. Pero ang mas masakit, hindi yung nagbago siya. Ang mas masakit, hindi ko alam kung kailan siya nagumpisang magbago. Kasi ang pinakamalalang pagtataksil, hindi nangyayari sa loop ang isang gabi. Parang pader lang yan na pinapasok ngang tubig. Nung una, maliit na mansa lang. Tapos lalaki. Kakalat. Hanggang sa gumuho na lang bigla ang buong pader. Nagsimula kong ma-realize. Baka ang malamat sa kasal namin. Matagal na palang nandiyan. Pagkatapos ng gabing yon, halos hindi na ako natulog. Hindi yung eksena sa party ang bumabagabag sa akin. Kundi yung alaalang pilit na bumabalik, parang may nagbubuklat ng lumang diary ng buhay ko. Sa bawat pahina, may red flag. May maliit na lamat. Hindi ko lang pinansin noon. O nagbulag-bulagan ako. Madalas kong marinig. Hindi nakpabaho. Ang tao sa loop lang ng isang hobby. Dati, hindi ako naniniwala doon. Pero ngayon,
Toto pala. Walang taong, gigising sa umaga na biglang ibang tao na siya. Nagsisimula, iyan sa mga malilit na pagbabago. Sobrang galit. Nabalewala lang sa taong nakakaranas nito. Mga 3 taon. Matapos kaming ikasal. Umarangkada na ang karir niya. Na-promote siyang sales director. Dream position ng marami. Nung araw na nakuha niya ang promotion. Tuwang-tuwa siya parang bata. Umuwi siyang may dalang cake. Nag-celebrate kami hanggang midnight. Bukang bibig niya ang future. Ang malalaking plano. Ang mga bagong goals. Nakatingin ako sa mga mata niyang puno ngang pangarap at napangiti ako. Ganuin na ang saya ko para sa kanya. Na-achieve din ng lalaking, mahal ko ang pangarap niya. Pero siguro, dun din nagsimulang magbago ang lahat. Nung una, simpleng late na meetings lang. Mga biglang, out-of-town trips. Dinner kasama ang mga kliyente. Naintindihan ko naman yon. Ang taong bagong promote, kailangang mag-effort ng higit sa iba. Alam ko yon, kaya kahit ginagabi siya, kahit ilang beses, akong kumain mag-isa. Hindi ako nagreklamo. Pinapanatili ko pang mainit ang pagkain para may makain siya pagdating ng madaling araw, pero unti-unti. Lumalaki ang distansya namin. Parang 2 taong naglalakat sa isang kalsada. Pero araf-araf. Lumilihis ang isang hakbang. Sa umpisa, hindi halata. Pero paglipas panahon. Sobrang layo na. Dumalang ang pagkukwento niya tungkol sa trabaho. Dumalang ang pag-share niya ng problema. O ang pagkamusta sa akin. May magagabi na magkatabi. Kami sa sofa. Pero walang nagsasalita. Siya. Nasa phone. Ako. Nakbabasa ng libro. Gumapang ang katahimikan sa loob ng bahay namin nang hindi ko namamalayan. Minsan tinanong ko siya. May problema ba lately? Gumiti lang siya. Wala naman. Medyo pagod lang. Naniwala ako. Dahil, buo ang tiwala ko sa kanya. Isang weekend, dinalyan ko siya na lunch sa office. Dati ko pa tong ginagawa. Gustong-gusto niya kasi ang luto ko. Pagdating ko sa pintong opisina niya, may nakita akong babaeng nakatayo sa tabi niya. Bata. Maganda. Eleganteng manamit. Nakatali ng maayos ang mahabang buhok. Makasama silang tumitingin ng document sa laptop. Masyadong comfortable ang vibe nila. Pagkakita niya sa akin. Tumayo agad ang asawa ko. Pinakilala niya sa akin. Si Lia nga pala. Bago kong sekretary. Ngumiti ng maayos ang babae. Hello po. Wala akong inisip na masama nun. Naisip ko pa nga. Mukha naman siyang mabait sa mga sumunod na buwan. Laging nababanggit ang pangalan ni Lia sa magkuwento ng asawa ko. Inanda ni Lia ang documents. Nag-set ng meeting si Lia. Tinulungan ni Lia ang kliyent. Sumama si Lia sa business trip. Normal lang lahat. O at least. Mukhang normal. Hanggang sa may narealisa ako. Sa tuwing babanggitin niya si Lia, may nagiba sa mga mata niya. Kakaiba. Hindi ko may paliwanag. Pero tayong mababay. Malakas ang intuition natin. Yung sobra-sobrang pag-aalala. Yung walang malay na panyiti. Yung tingin na tumatagal ngang ilang segundo masenyales yan. Na hindi na kailangan ng pruweba. Nakumpisa na akong kabahan. Pero pinagalitan ko ang sarili ko. Baka nag-overthink lang ako baka dahil masyado siyang busy. Nagiging sensitive lang ako pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Naaliligo. Siya.
Noon, naiwan ang phone niya sa mesa. Umilaw ang screen. May pumasok na text. Mula kay Leah. 4 na salita lang. I miss you, po. Nanigas ako. Parang piniga ang puso ko. Nakatitig lang ako sa mga salitang yon. Ilang segundo lang. Pero pakiramdam ko 1 oras. Ang daming tumakbo sa isip ko. Tama ba, ang hinala ko may, namamagitan ba talaga sa kanila o, baka joke lang to. Rinig ko ang tuloy-tuloy, na pagtulong shower sa banyo. Nakaupo lang ako doon. Malamig na malamig. Ang nga kamay ko. Sa unang pagkakataon simula, nung ikasal kami. Nakaramdam akong takot. Takot sa totoo. Takot sa isasagot niya. Takot na nagbago na ang lalaking mahal ko. Paglabas niya, iniabot ko ang phone. Hindi ako sumiga. Hindi ako nagalit. Tinanong ko lang kung anong ibig sabihin ng text na yon. Sa mumaw na yon, nakita kong nakpanik ang mukha niya. Pero 1 segundo lang, nakabawi agad siya. Kinuha niya ang phone. Tiningnan. At tumawa na nakpakilabot. Sa akin, kaya ka ba namumutla akala ko kung ano na? Sabi niya, kalmadong-kalmado habang umupo sa tabi ko. Kakaklose lang kasi ng team ng malaking kontrak. Naginuman sila para mag-celebrate. Natalo sila sa pustahan. Ang consequence. Magte-text sa huling, nakausap niya sa phonebook. Nakalimutan siguro akong i-heads up. Iniabot niya, ulit sa akin ang phone para ipakita. O nga. May mga mensahe. Sa group chat nila sa itaas nung text. Sakto ang kwento niya stupid game. Fun consequences. Napaka-perpektong palusot kaya nakaramdam akong guilt. Nagsorry ako. Inakbayan niya ako at ngumiti. Praning ka lang. Kung may tinatago ako. Ibibigay ko ba agad sa'yo yung phone para i-check. Ngumiti rin ako. Pero ewan ko ba? Sa ilalim ng puso ko. May naiwang puwing. Napakalit na puwing. Hindi masakit. Pero nakakairita. Parang salupsop sa balat. Masyadong maliit para mapansin. Pero nandun pa rin. Lumipas ang nga buwan. Sa panlabas. Normal ang lahat. Pero mas naging halata ang mapagbabago sa asawa ko. Naging konsyosya. Sa itsura niya. Bumiling ang bagong pabango. Nagiba ang gupit. Nagpatahi ng mga mamahaling sul. Kapag pinupuri ko ang itsura niya. Ngumingiti lang siya. Dapat presentable. Ang isang successful na lalaki. Wala namang masama sa sinabi niya. Pero para siyang naging ibang tao. Yung lalaking masayang nagsusuot ng mumurahing polo dati. Iba na ngayon. Lumalaki ang kambisyon sa loop niya. Parang apoy na binuhusan ng gas lalong lumiliyap. Lalong uminit. At lalong hindi makontrol. Minsan. Madaling araw. Nagising ako at nakita ko siyang nasa balkoni. May kausap sa phone. Pabulong. Pagkakita niya sa akin. Binaba niya agad. Sino yung tumawa ng ganitong oras tanong ko? Kliyente. Sagot niya. Tapos bumalik na sa kuwarto. Naiwan. Akong mag-isa doon. Nakatingin sa mailaw ngang siyudad sa malayo. Habang may gumagapang nakabasa dibdib ko. Pero pinili ko pa ring magtiwala. Dahil mahal ko siya. Ayaw kong maging asawang praning na walang ginawa kundi magduda. At naniwala akong hindi patuluyang nawawala yung lalaking minahal ko noon. Binago lang pansamantala ng stress sa trabaho. Pinaniwala ko ang sarili ko napakatagal. Hanggang sa dumami, nang dumami ang red flags. At hindi ko na ito pwedeng balewalain. Dun pumasok sa pinaka nakakatakot na staye, ang marriage namin. Yung yukto,
kung saan lumalaki ang nga sikreto sa dilim. Habang ako, tangang-tangan na naniniwalang magiging mayos ang lahat, looking back, may na-realize. Ako, ang pinakakawawang babae, ay hindi yung pinagtaksilan sa lupkang isang gabi, kundi yung babaeng unti-unting nakikita ang masenyales ng panloloko sa harap niya. Pero pilit pa ring niloloko ang sarili niya. Ganyan ako nun. Simula nung text ni Lia na yon. Sinubukan kong mabuhay na parang walang nangyari. Inasikaso ko ang pamilya namin. Nagtiwala ako sa asawa ko. Inisip kong baka misunderstanding lang lahat. Pero patas ang buhay. Baka malate lang ang katotohanan. Pero palagi, itong mag-iwan ng bakas. Mas lalong luminaw ang mga pagbabago. Una, ang hapunan. Dati, gaano man siya ka-busy. Inuwian niya ako para makasabay. Kumain kahit 2 beses sa isang linggo. Pero naging minsan sa isang linggo. Naging minsan sa 2 linggo. Hanggang sa halos 2 beses na lang kami makasabay. Sa isang buong buwan, ang palusot. Laging isa trabaho. Kliyente. Contracts. Emergency meetings. Out of town. Napaka-logical. Wala akong mahanap na butas. Pero ang pakiramdam ngang pag-isa sa loob ng bahay. Lalong bumibigat. May gabi na nagluto akong marami. Mainit pa ang sabaw. Amoy na amoy pa ang ulam. Pero alas 10 na. Alas 11. Alas 12 gabi. Wala siya. Sa huli. Ilalagay ko na lang sa ref ang pagkain at kakain ng konti para lang may malaman ang sikmura ko. Yung tunog ngang kutsara na tumatama sa pinggan. Nagi ako sa kusina. Napakahina. Pero parang binubutas ang puso ko sa lungkot. Sabi nga mama ko dati sa pag-asawa. Hindi kahirapan ang nakakatakot. Ang nakakatakot ay yung panalami. Kapag nawalan na ang kwentuhan. Sa loob ng bahay. Anti-unti na lang itong nagiging lodging house. Hindi na tahanan. Ngayon ko lang naintindihan yon. Minsan, nakita ko sa mesa niya ang schedule niya sa trabaho. Sa lahat ng business trips niya para sa buwang yon. Laging kasama ang pangalan ni Lia. Nainis ako. Pero pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Sinasabi ko sa isip ko. Normal lang nakasama ang sekretary. Huwag kang gagawang ang issue. Huwag kang makselos ng walang dahilan. Pinipili ko palagi ang positive side. Baka kasi sobrang takot lang akong harapin ang totoo. Tapos, dumating ang wedding anniversary namin. Espesyal na araw. Nag-half day ako sa trabaho. Nag-grocery. At nagluto ng mga favorit niya. Tanghali pa lang. Amoy, masarap na ang bahay. Nilabas ko pa ang wedding album namin at pinunasan. Excited ako. Parang in-law na teenager. Alas 6 na gabi. Tinawagan ko siya. Walang sumasagot. Alas 7. Tumawag ulit ako. Wala pa rin. Alas 8. Nag-text siya ng maikli. May meeting with client. Gagabihin ako. Ang tagal kong tinitigan ang text niya. Biglang nag-collapse ang pakiramdam ko. Hindi ko siya ni-remind. Gusto kong makita kung maalala niya ng kusa. Sa huli, nakalimutan niya talaga. Umuwi siya halos 1:00 ng madaling araw. Amoy alak ng konti. Halatang pagod. Pumasok siya sa kwarto at nahiga. Hindi man lang napansin yung buong cake na nakapatong sa dining table. Hindi niya man lang naalala kung anong araw nun. Nakahiga ako. Nakatalikod sa kanya. Tahimik na tumutulo ang luha ko sa unan. Yun ang unang beses na umiyak. Ako dahil sa mariach namin. Hindi dahil
sa pagtataksil. Kundi dahil nakalimutan ako, may masakit na hindi na kailangan ng sigawan uwi. Sapat na yung malaman mong hindi na nak-exist ang presensya mo sa isik ng taong mahal mo. Sapat na yung para makadurog mo puso, kinaumagahan. Nung nakita niya ang tsake sa mesa, natigilan siya. Nagsori siya ng nagsori? Kesyo masyado raw maraming trabaho. Masyadong na-stress. Ngumiti ako at sinabing okay lang. Pero sa totoo lang, may isa na namang lamat na dumakdak sa puso ko. Ilang buwan matapos yon, nagsimula ko nang mapansin ang phone niya. Hindi dahil gusto ko siyang i-control, kundi dahil sobrang obvious na ng mga galaw niya. Dati, kung saan-saan niya lang iniwan ang phone niya, pwede kong hawakan anytime. Pero ngayon, iba na. Dala-dala niya palagi. Kahit maliligo siya, kahit matutulog, nakatabi sa unan niya. At kapag may text na pumapasok, lagi niyang tinatawag ang screen. Isang beses, kinuha ko ang phone niya para iabot sa kanya. Kasi kanina pa nagriring. Inablot niya agad sa kamay ko. Sobrang gibilis. Halatang nagulat din siya sa naging reaksyon niya. Ngumiti siya ng pilit. Importanteng client. Tumango ako. Pero lalong bumigat ang loob ko. Prinoprotektahan lang ng tao ang isang bagay kung takot siyang may matuklasan ang iba. Isang weekend. Naglilinis ako sa study room niya. Sa loob na rar, may maliit na paper bag. Paubukes ko. Isang mamahaling silk scarf. Light pink. Pambabae. Inisip ko, baka regalo niya para sa kliyent. Hanggang sa nakita ko ang card para kay Leah. Sana, palagi kang nakangiti. Walang pangalan. Pero kilalang kilala ko ang handwriting niya. Nanginig ang mga kamay ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Umupo ako at matagal na tumitik sa regalo na yon. Nung gabing yon, tinanong ko siya. Mabilis ang sagot niya. Ambagan yan. Mong department for her birthday. Ako lang ang nagsulat sa card in behalf of everyone. Isang logical na palusot na naman. Isang sagot na hindi ako makapanumbat. Ayoko ang pakiramdam na to. Parang nakatayo ka sa hamok. Nakikita mo ang figura ng tao sa unahan. Pero hindi mo makilala kung sino. Gusto kong magtiwala. Pero gusto ko rin malaman ang totoo. Nakakapagod. Tapos, may nangyaring hindi ko inaasahan. Isang umaga. Nagising akong nasusuka. Nung una, akala ko pagod lang sa trabaho. Pero ilang araw siyang tuloy-tuloy. Napa-check up ako sa ospital habang nakaupo sa loob ng klinik. Pinakpapawisan ang mga kamay ko sa kaba. Tapos nung gumiti ang doktor, "Congratulations! You're pregnant." Natulala ako. Kusa na lang tumulo ang luha ko. Halo-halong emosyon tuwa. Kaba. At pag-asa. Hinawakan ko ang tiyan ko. Hindi ako makapaniwalang may isang munting buhay na tumutubo sa loob ko. Pawi. Nakangiti lang ako. Iniisip ko ang mukha ng asawa ko kapag nalaman niya ang balita. Naisip ko yung magiging kwartong bata. Yung maliliit na damit. Yung nga gabi na buo kaming pamilya. Naisip ko na baka itong baby na to ang maging tulay para makalapit kami ulit. Baka ito na ang sasagip sa gumuguhong kasal namin. Ganyan naman madalas ang mga tao. Kapag nasa bingit ng bangin, nakhahanap kahit maliit na sinak mapakasa. Nung gabing yon, sasabihin ko na sana sa kanya. Pero siya na mismo ang tumawag.
Kailangan daw niyang lumipat agad for an out-of-town business trip kang 3 araw kasama ang project team. At as usual, kasama si Leah, matagal akong nakatiti sa pregnancy test na nakapatong sa mesa. In the end, desisyonan kong itago muna. Gusto kong hintayin siyang makauwi. Gusto kong sabihin yon sa isang napaka-espesyal na moment. Hindi ko alam na habang umasa ako sa isang buong pamilya, may mas nakakatakot na katotohanan palang nabubuo sa ibang lugar at yung pambabaeng kutob ko nagsimula ng mag-ingay. Tahimik. Pero sapat para tanggalan ako ngang tulog. Sa unang pakakataon, nakaramdam ako na may malaking unos na paparating. At tuluyan, nang magbabago ang buhay ko, akala ko noon. Yung gabing nabasa ko yung text ni Leah, ang pinakamasakit na gabi sa buhay ko. Mali ako. May sakit na parang hiwa sa balat mahapdi. Dudugo. Pero maghihilom din. Pero may ibang uring sakit. Yung parang tahimik na pinupunit ang isang bahagi ng puso mo. At pag napansin mo, hindi na siya mabubuo ulit. Yung gabi ng year-end corporate party na yon. Yon na mismo yung sakit na yon. Kahit ipikit ko ang mata ko, tandang-tanda ko ang bawat detalye. Bawat ila. Bawat tuno. Bawat tingin. At bawat salita. Pangatlong araw yon simula nung nalaman kong buntis ako. Wala pa rin siyang alam. Gusto ko nga siyang isurprise. Ilang beses kong inimaginen yon. Ayabot ko sa kanya ang ultrasound result. Magugulat siya. Tapos yayakapin niya ako. Mapepleno kami para sa future. Isang pamilya. Isang bagong buhay. Nangingiti ako tuwing naisip ko yon. Bago magparty. Dumaan pa ako sa bilihan ng baby clothes. Tumitig ako sa maliliit na sapatos at malalambot na sombrero. Wala akong binili. Pero umaapaw sa kaligayahan ang puso ko. Simpleng saya ng isang babaeng malapit nang maging ina. Nung umuwi ako para magbihis, pinili ko yung cream dress. Inayos ko ang buhok ko at nag-light makeup. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Iba na ang tingin ko kumpara nung manakaraang araw. May tinatago akong napakagandang sikreto. Dala-dala ko rin yung regalo kong fountain pen. Ibibigay ko to sa kanya after the party. Regalo para sa success niya. Regalo dahil magiging tatay na siya. Wala akong kaide-ideya na mag-iba ang takbo ngang buhay ko. Balik tayo sa party. Nang tawagin siya sa stage at tanungin ng host kung may espesyal siyang ibabalita bukod sa trabaho. Nang matawanan ang mataw. At nang tumingin siya kay Leah, bago niya hawakan ang mic, gusto kong ipakilala sa inyo ang isang napaka-espesyal na tao. Nagiyawan ang audience. Tiningnan ko ang direksyon nege kamay niya. Dahan-dahang tumayo si Leah. Namumula. Nakangiti ng pakatamis-tamis. Nanamik ang mga kamay ko. Parang naging tingga ang bigat ng regalo na nasa kandungan ko. Umaya si Leah sa stage at tumabi sa asawa ko. Tahimik na nakihintay ang buong hall. At rinig na rinig ko ang pintig. Puso ko. Inakbayan niya si Leah. Siya ang babaeng makakasama ko habang buhay. Nakpalakpakan. Pero ang sumunod na linya ang sumira sa buong mundo ko. At ang aking legal na asawa. Na gusto kong ipakilala sa inyong lahat ngayong gabi. Sumabugang hal? Sigawan. Congratulations. Tawanan. Lahat nakalo-halo. Pero wala na akong marinig. Parang itinapon ako sa pinakailalim ng dagat. Nakita ko lang kung paano gumalaw
ang malabi niya. Kung paano yumuko si Lia sa hiya. Kung paano sila ay congratulate na lahat. Legal na asawa. Paulit-ulit yung dalawang salitang yun sa isip ko. Parang mapurol na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang laman ko. Nakaupo lang ako doon. Walang luha. Walang reaksyon. Hindi ako tumayo para mag-iskandalo. May mga gulat kasing sobrang lala. Nakakamanhid ng katawan. Humarap pa nga yung babaeng katabi ko at sinabing, ang perfect couple nila nung ngumiti lang ako ng tipid. Hindi ko alam, isasagot ko. Kasi yung babaeng tinawag na legal na asawa. Hindi ako yon. Yung taong kasal sa kanya. Hindi siya yon. Yung babaeng kasama niya ngang ilang taon. At nagdadalang taong anak niya. Hindi yon yung babae sa stage. At eksakto noong dumating si Papa kasama ang mga executives, nakita niya ang lahat. Tumigil siya. Matatalim ang gatitig. Tapos tumalikot si Papa at umalis. Doon na pumasok yung tawag niya. Mag-file, kanya nulment. Ako na ang bahala sa susunod. Natulala ako. At doon, sa wakas, tumulo ang luha ko sa unang pagkakataon nung gabing yon. Kasi na-realize ko ang isang bagay. Ang lalaking nasa stage. Hindi lang niya, ako pinagtaksilan. Unti-unti niya ring sinira ang lahat ng meron siya. At ang masaklap, wala siyang kaalam-alam. Habang ako, nakaupo sa ilalim ng mailaw na chandelier. Walang malay na nakahawak. Sa tiyan ko kung saan nakatira, ang anak namin. At tahimik na umiyak. Ngayon lang naging ganito kadilim ang future ko. Hindi na ako bumalik sa ballroom pagkatapos nung tawag. Umalis ako in hotel gamit ang back exit. Madaling araw na. Malamig ang hangin. Ang mailaw sa kalsada, tuloy lang sa pagilaw. Ang masasakyan, tuloy lang sa pag-andar. Wala namang nagbago sa mundo. Ang gumuho lang. Yung mundo ko, matagal akong nakaupo sa loob ng kotse. Nakahawa sa manibela. Nakatitig ako sa unahan, pero wala naman akong nakikita. Paulit-ulit na nakfa-flash sa isip ko yung nakita ko sa stage kung paano niya akbayan si Lia. Kung paano siya ngumiti. At kung paano niya ito ipinakilala. Sa bawat replay sa utak ko. Parang pinipilipit ang puso ko. Akala ko iyak ako ng hagulgol. Pero zaklit lang ang luha. Tapos naubos din. Ang naiwan na lang ay emptiness. Malamig at mabigat na kamanhiran. Pahuwi ko. Madilim ang bahay. Binuksan ko ang ilaw sa living room. Nilabas ko sa bag ko yung regalo. Matagal ko itong tinitigan. Tapos bigla, na lang akong napatawa. Isang mapait na tawa. Nahanda akong regalo para sa kanya. Habang siya, pagtataksil ang inihanda para sa akin. Ang galing talaga mag-joke ng tadhana. Hindi ako nakatulog. Nakaupo lang ako sa sofa. Nakahawak sa tiyan ko. Kung wala lang sana, yung baby na to. Baka kinabukasan. Susugurin ko siya sa office niya. Baka gumawa ako ng eksena. Baka umiyak ako. Sumigaw sa galit. Pero hindi pwede. Hindi na lang ako mag-isa. Kailangan kong isipin ang anak ko. Yan ang nagpakalma sa akin. Bandang 3:00 ng madaling araw. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Si Papa. Sinagot ko. Hello, nasaan ka? Kalmado niyang tanong. Nasa bahay po. Tahimik saglit. Si Papa. Tapos tinanong niya. Okay ka lang ba? 4 na simpleng salita. Pero muntik na akong humagulgo. Simula nung umalis akong hotel hanggang ngayon. Walang nagtanong sa akin niyan. Kahit yung lalaking may gawa nito.
Hindi man lang tumawag o nag-text para hanapin ako. Huminga ako ng malalim. Pinipigilang mabasak ang boses ko. Okay lang po ako. Bumuntong hininga si Papa. Mahina. Pero rinah ko. Sabi niya, hindi mo kailangang magpakatatak sa harap ko. Doon na ako bumigay. Walang tunog. Pero sunod-sunod ang pataang luha ko. Hindi ko alam kung gaano katagal. Tahimik lang na. Nahintay si Papa. Nang kumalma na ako, nagsalita siya ulit. Alam mo ba kung bakit tutol ako sa kasal niyo nun hindi ako sumagot? Ilang beses ko na rin namang tinanong, yon sa sarili ko. Unang araw ko pa lang siyang nakita. Nakita ko na ang kaambisyon sa mga mata niya. Walang masama doon. Maganda yung sa lalaki. Pero kapag masyadong matas ang ambisyon, madaling makalimutan, negatibo ang limitasyon niya. Naalala ko ang pinakusapan namin noon. Kung ganon, bakit ka pa rin pumaya na pakasalan ko? Siya tanong ko. Tumawa ng mapait si Papa. Dahil mahal mo siya. Hindi pwedeng ipamuhay nga, mga magulang ang buhay nga anak nila. May mga leksyon na kailangan mong matutunan sa sarili mong karanasan para maintindihan mo. Natihilan ako, pero may isang bagay kang hindi alam. Dagdag ni Papa. Bumilis ang tibok ng puso ko, at doon niya sinabi ang katotohanang nagpatulala sa akin. Lahat ng taong yun. Hindi pala nanatiling. Walang pakialam si Papa. Lihim siyang tumutulong sa asawa ko. Hindi sa pamamagitan ng pera o kapangyarihan, kundi sa mga opportunities. Magagandang evaluasyon. Malalaking projects. At mga major contracts. Hindi niya binigyan ang asawa kong labis na pribilehiyo. Pero sinigurado niyang tratuhin ito ng patas. Gusto niya nung stable na marriage para sa akin. Gusto niya ring mag-grow ang asawa ko. Alam ba niya yon tanong ko? Hindi. At wala akong planong ipalam sa kanya. Pero nitong nakaraang 2 taon, nagsimula na akong madisappoint. Patuloy ni Papa. Kinukuwento niya na nagrereklamo ang ibang top executive sa ugali ngang asawa ko. Naging mayabang. Masyadong bilib sa sarili. Madalas hindi nakikinig sa iba. At minsan pa nga, ginagamit ang position para i-pressure ang mga nasa ibaba niya. Akala ni Papa nung una. Stress lang sa trabaho. Pero mas lumala. Lalo na nang pumasok si Lia. Kumirot ang puso ko. Alam mo yung tungkol kay Liao. Sagot niya. Nanigas ako. Kung alam niya, bakit hindi niya sinabi sa akin? Parang nabasa ni Papa ang nasa isip ko. Kasi wala kong pruweba. Napapansin ko lang na iba ang tingin niya sa babaeng, yon kumpara sa iba. At ilang beses ko na siyang binalaan. Binalaan o 3 beses ko siyang kinausap ng sarilinan. Hindi bilang CEO, kundi bilang biyenan niya. Pinaalalahanan pala ni Papa ang asawa ko na pahalagahan ang pamilya. Pahalagahan. Ang asawa niyang palaging nasa likod niya. Pero hindi ito nakinig. At naisip pa, sigurong nanginyalam lang si Papa. Unti-unting nanlamak ang puso ko. May panibagong sakit na pumasok sa dibdib ko. Hindi dahil sa panloloko, kundi dahil matagal na pala itong nangyayari. Matagal na. Akala ko, kamakailan, ko lang napangsin ng mga pagbabago. Yun pala. Nakikita na nga, iba mula pa nung umpisa. At ako ang huling nakaalam, totoo nga. Nakakabulak ang pag-ibig. Palagi tayong nakasuot ng rose-colored glasses tuwing tumitingin sa taong mahal natin. Kahit malalaki na ang mga lamat. Nagbubulak-bulagan pa rin tayo. May sinabi pa si Papa na hinding-hindi ko makakalimutan.
Alam mo kung ano ang pinakanakakatakot. Ano po ang pinakanakakatakot ay yung naniwala siya na ang lahat ng success niya ngayon ay gawa lang ng sarili niya. Nakalimutan niya kung sino ang kasama niya nung naghihirap siya. Nakalimutan niya kung sino ang nagsakripisyo para sa kanya. At nakalimutan niya ang limitasyon niya. Parang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-apoy kong utak. Masakit. Pero nakakapagpagising. Sa unang pagkakataon matapos ang party, hindi na ako nahanap ngang rason para patawarin siya. Wala na akong idadahilan para sa kanya. Dahil alam ko na ang totoo. Tama si Papa. May mga taong kapag nakarating na sa itaas, nakakalimutan na kung saan sila nagsimula, nagumaga na matapos ang usapan namin. Nakatingin ako sa labas ng bintana habang sumisikat ang araw. Bagong araw. Pero tapos na yung dating buhay ko sa unang pagkakataon. Hindi ko na tiningnan ang asawa ko gamit ang mga mata ng isang nagmamahal na asawa. Kundi mamata ng isang babaeng sinusubukang makita ang katotohanan. Kung gusto kong protektahan ang sarili ko at ang anak ko, hindi na ako pwedeng pumikit. Kailangan ko nang malaman ang lahat. Gaano man yon kasakit, sabi nila. Katotohanan ang magpapalaya sayo. Pero walang nagsasabi kung gaano kasakit ang pagdadaanan mo bago ka makalaya. Sa masumunod na araw, namuhay ako ng normal. Pumasok sa trabaho. Kumain. Nag-reply sa mga text niya. Nakipag-usap sa asawa ko na parang walang nangyari. Siya umaarte rin na parang hindi nangyari ang gabing yon. Kaya lalong nanlamig ang puso ko. Kung talagang inosente ang isang lalaki, magpapanik yon. Mag-explain. Tatanungin ang asawa niya kung anong nakita niya. Pero siya, wala. Hindi niya binanggit ang corporate party. Hindi niya binanggit si Leah. Parang hindi ako nag-exist sa mundo niya. Kaya nag-observe ako. Tiningnan ko nang mabuti ang mga schedules niya. Calls, business trips, latte na pahyuwi. Unti-unti. Nabubuo ang puzzle, isang araw. Tumawag ang kaibigan, kong si Elena. Nagtatrabaho siya sa isang partner company. Pagkatapos, kumamusta. Bigla niyang tinanong kumusta kayo ngang, asawa mo natigilan ako. Bakit may problema ba tahimik saglit si Elena? Hindi ko alam kung dapat kong sabihin to. Pero ilang beses ko na kasi siyang nakitang kadiner yung secretary niya. At hindi mukhang trabaho, yung pinag-usapan nila. Kahit handa na ako. Mabiga pa rin sa dibdib kapag galing sa ibang tawang konfirmasyon. Kingwento ni Elena na usap-usapan na pala sila sa corporate circle. Laging magkasama sa events. Meeting with partners. Malalayong business trip. Tapos minsan, sabay pa raw nakren ng villa sa isang resort. Nagpasalamat ako at pinatay ang tawag. Matagal akong natulala. Ako talaga ang huling nakaalam. Ang asawa, ang kasama niya sa isang bahay, kinagabihan. Habang naliligo, siya. Binuksan ko ang tablet niya na bihira niyang gamitin. Ewan ko kung bakit ko ginawa yon. Kutob. Siguro. O baka gusto talaga ngang tadhana na makita ko ang totoo. Sa nakasync na photos niya. Nakita ko ang dandang pictures work events. Meetings. Clients. Tapos. Ang mga pictures nila ni Leah. Napakarami. Photos sa restaurant. Sa airport. Sa loop na kotse. Sa mga resort. At ang tuluyang nagpaniga sa akin ang tingin ng asawa ko sa mga pictures na yung. Kilala ko ang tingin na yon. Ganun siya makatitik sa akin nung in love pa kami.
Titih na puno ng pagmamahal. Ngayon, binibigay niya na sa ibang babae. Tahimik kong hinawakan ang tiyan ko. Kumalat ang sakit sa buong katawan ko. Pero tinuloy ko pa rin ang pag-scroll. Kasi kapag humabang ka na sa dilim. Gusto mo nang makita kung hanggang saan ang totoo. Kahit gaano pa yung kakatakot. Ilang araw pa ang lumipas. May bago akong nalaman. Mula naman sa isang family friend na nagtatrabaho sa finance department nila. Nakipagkita siya sa akin ng personal. Inabutan niya akong folder. Kinakabahan ang boses niya. Kailangan mong makita to. Pagbukas ko. Project reports, investment proposals, at internal emails. Sa unang tingin, normal lang. Pero pag binasa mong mabuti, maraming kahina-hinala. May mga isang suppliers na palahing nananalo sa mga projects ng asawa ko. Sobrang lalaking expenses. Malalabong payments. Tumingin ako sa kanya. Hindi masyadong maintindihan. Bumuntong hininga yung family friend namin at bumulong. Duda kami na may gumagamit ng mga projects para makakuha ng kickback. Bumilis ang kabog ng dibdib ko. Wala pang solid na ebidensya. Sabi niya, pero karamihan sa mga kaduda-dudang transaksyon. Nakaling sa timang asawa mo. Natulala ako. Nahilo. Akala ko. Ang pinakamasakit na parte ay yung pagtataksil. Pero mas may malala pa pala. Kung totoo ito. Hindi lang. Ang kasal niya. Ang nasa bingit ng bangin. Kundi pati ang buong karyer niya. At may isa pang katotohanang lumabas. Nanakpamapait ing ngiti ko. Hindi talaga mahal ni Lia ang asawa ko. Nalaman ko to nung na-forward sa akin ang isang voice recording ng usapan ni Lia at ng kaibigan niya. Rinig na rinig ko ang pagtawa ni Lia. Sabi niya, masyadong madaling imanipulate ang asawa ko. Konting lambing lang. Konting pa-cute. Naniniwala na agad sa kanya. Ipinangako pa raw ng asawa ko na tutulungan siyang mapromote sa mas mataas na posisyon. Nanginig ako sa lamig habang nakikinig. Yung lalaking pinag-alayan kong buhay ko. Maluwag lang, palang nagpapagamit sa iba. At ang masaklap, hindi niya alam, o baka alam niya. Pero pumayag siya kasi masyado nang lumaki ang ego niya. Dati, akala ko, si Lia ang sumira sa kasal ko. Pero walang makakapasok kung hindi bubuksan ang pinto mula sa loob. Ang asawa ko mismo ang nakpapasok sa kanya. Akala ko yun na ang lahat? Hindi pa pala. Makalipas ang isang linggo. May nakita akong naiwang nakabukas na email sa home computer namin. Wala akong balak basahin. Pero nakakatch ng atensyon ko ang subject, asset restructuring plan. Pagbukas ko. Namnamig ang tugo. Usapan nila yon en isang abogado. Nag-usap sila tungkol sa paghahati ng ari-arian bago ang annulment. Mga kondo. Investments. Joint stocks. Nakadetalye lahat. Binasa ko ulit ng paulit-ulit. Umaasang baka namamalikmata lang ako. Pero hindi. Sa dulong email. Nakasulat. Kailangang matapos. To bago niya pamalaman. Nabitawan ko ang mouse. Nangingini ang mga kamay ko. Umiikot ang paningin ko. Hindi lang pala siya nangaliwa. Hindi niya lang ako pinagtaksilan. Lihim na rin. Pala siyang naghahanda para iwan ako. Habang ako, tinatago pang pagbubuntis ko. Habang ako, umasang maayos pa namin to. Habang sinusubukan kong isalba ang kasal namin. Siya pala. Gumagawa na ng exit plan. Matagal akong nakaupo. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagalit. Naramdaman ko na lang na tuluyang nanigas ang puso ko. Pala masyado ka nang nasaktan.
Mamanhit ka na lang. Tumingin ako sa labas. Umulan. Unti-unting dumudulas ang ngapatangang tubig sa salamin. Parang kasal namin. Patak-patak. Hanggang sa tuluyan nang gumuho. At sa unang pagkataon, hindi ko na tinanong ang sarili ko kung dapat ko siyang patawarin. Dahil pagkatapos ng lahat ng nakita ko, alam ko na hindi na ito ang lalaking minahal ko. O baka nga, hindi siya naging yung lalaking yon mula simula. Makita ko lang ang email na yon. Tinigil ko na ang pag-iimbestiga. Hindi dahil marami na akong kalam, kundi dahil narealise ko na walang kahit anong ebidensya sa mundo ang makakapagbago sa katotohanan. Handa na siyang iwan ako. Mas nauna pa kaysa sa inaasahan ko. Hanggang madaling araw, akong nakaupo sa tabing bintana. Umulan pa rin. Malabo ang ilaw ng kalsada mula sa basang salamin. Hinawakan ko ang tiyan ko at tahimik na pumikit. Napakalit pang baby sa loob ko. Pero siya ang gumising. Sa akin, kung mag-isa lang ako. Paganaktis pa ako. Umaasa. Nakpapatawad. Pero nanay na ako ngayon. Hindi ko pwedeng hayaang lumaki ang anak ko sa isang pekeng pamilya. Hindi ko rin hahayang makita niya na binabastos ang nanay niya. Kinaumagahan. Tinawagan ko siya. Kalmado. Ang boses ko. Pwede ka bang umuwi ng maaga ngayon tumahimik? Siya ng ilang segundo. Bakit may? Problema ba? May pag-usapan tayo. Sagot ko. Pumayag siya ng walang tanong-tanong. Bandang 7:00 gabi. Dumating siya. Sa tagal ng panahon. Ngayon lang siya umuwi on time. Baka may naramdaman din siya. Sa hapag-kainan. Walang gumalaw ng pakain. Mainit pa ang ulam. Pero sobrang lamig negra paligid. Nakaupo ako sa tapat niya. Pinagmamasdan ko ang lalaking dating naging buong mundo ko. Nabinigyan kong buong tiwala ko. Ngayon, para na lang siyang isang estranghero na naligaw sa bahay ko. Siya ang unang nagsalita. Anong pag-usapan natin? Tinitigan ko siya sa mata. Diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Ano yung meron sa inyo ni Leah? Biglang bumigat ang hangin. Nag-iba ang mukha niya mula gulat. Nudging. Defensive. Tapos kalmado. Siyang sumagot. May nag-imbento. Na naman ba sa iyong kwento? Hindi ko siya sinagot. Nilabas ko lang ang phone ko at nilapag. Sa harap. Niya ang nga pictures. Out-of-town trips. Private dinners. Sweet moments. Tiningnan niya ni ilang segundo. Dumilim ang mukha niya. Sinong nagbigay nito sa iyo? Umiling ako. Hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga. Totoo ba o hindi siya nakasagot? Nilapa ko naman sa mesa ang folder ng makaduda-dudang transaksyon sa finance. Tapos, yung printout ng email tungkol sa paghahati ng ari-arian. Sa bawat papel na nilalapa ko, lalong nagiba ang reaksyon niya. Sa huli, hindi na siya makatingin. Sa akin, nakatiting na lang siya sa mesa, katahimikan. Dati, inisip ko na kapag dumating ang moment na to, iiyak ako. Sisihaw. Magwavala. Pero hindi. Sobrang ikaumado ko. Nakakagulat. Siguro naubos na yung sakit dati pa. Ang natitira na lang ngayon ay yung malamig na katotohanan. Tinanong ko siya sa huling pagkakataon. May gusto ka pa bang sabihin? Nag-angat siyang tingin. Paukos ang boses niya. Hindi ganyan ang iniisip mo. Natawa ako. Isang napakatamlay na ngiti. Hindi ganyan ang iniisip mo.
Ang pamilyar na linyang yan? Ilang manloloko na ba ang? Nagsabi niyan. Nagumpisa siyang mag-explain. Nung una raw. Trabaho lang. Tapos naging close. Tapos nawalan ng kontrol. Ang dami niyang sinabi. Pero halos hindi na ako nakikinig. Nakonfirmi na ang pinaka-importante. Niloko niya ako. Totong-toto. Nang marialis. Niyang wala ng kwenta ang palusot niya. Sumandal siya sa silya. Bumuntong hininga. At sinabing, kami na nilya. Bumaksa sa matinding katahimikan ang kuwarto. Kahit alam ko na. Kumidot. Parinang. Puso ko. Parang binalatan ulit ang isang lumang sugat. Tinanong ko, gaano nakatagal? Sumagot siya. Hindi naman agad. Mga 2 years na. Pumikit ako. 2 years? Sa 2 taong yon. Nagluluto ako para sa kanya. Nagaantay na umuwi siya. Nag-alala kapag nasa business trip siya. Naupepleno pa sa future namin. Habang siya, mahal na ang ibang babae. 2 buwang taon. Ang tagal, ano yung nangyari sa party tanong ko? Napakunot no siya. Halatang nairita. Naparami ang inom ko. Hindi ko makontrol yung masinabi ko. Natawa na naman ako. Pero ngayon, puno pait, ang 1 taong nasa tamang. Katinuan na magplano ng maga ng annulment at pagtatago ng assets. Sasabihing hindi niya makontrol ang sinabi niya nakakatawa. Medyo uminit na ang usapan namin. Nawala na ang pagkakagilty niya nung simula. Imbes na mag-sorry. Nakinarte pa. Na-corner na kasi. Sabi niya, alam mo ba kung gaano kabigat yung pressure sa akin? Ang nakikita mo lang kasi yung resulta? Pero hindi mo alam kung ano yung maisinakripisyo ko. Tahimik lang ako. Kinuloy niya. Akala ng lahat. Madali kong nakuha yung success ko. Pero walang may alam kung gaano ako nagirap. Tinitigan ko siya. So, iniisip mo na lahat na meron ka ngayon. Dahil lang sa sariling galing mo mabilis siyang sumagot. Umangat ako dahil sa galing ko. Walang tumulong sa akin. Natihilan ako ilang segundo. Tapos nakaramdam akong lungkot. Hindi galit. Lungkot at matinding disappointment. Nakatingin ako sa lalaking kaharap ko, dating mahirap. Nalihim na tinulungan ng pamilya ko. Nabiniyan ng napakaraming opportunities. At ngayon, bilip na narating. Niya yon ng makisa, huminga ako ng malalim. At sa unang pagkakataon, ibinunyak ko ang lihim na tinago ko maraming taon. Alam mo ba kung bakit? Ikaw palagi ang pinipili sa malalaking projects na pakunot no siya. Alam mo ba kung bakit kahit nakakamali ka? Laging binibigay sa'yo ang chance na makabawi. Alam mo ba kung bakit ang daling kausap ng mga partners niyo nainis na siya? Anong gusto mong palabasin? Tinitigan ko siya sa mata. Malinaw ang bawat salita. Dahil lihim kang pinoprotektahan ng papa ko. Nanahimik ang buong paligid. Nakatiting lang siya sa akin. Hindi makapaniwala. Kinvento ko lahat. Ang pag-usap ni Papa sa ibang executives. Ang mga opportunities na binigay niya. Kung paano siya nanatili sa dilim para protektahan ang career niya. Kalmado lang ako. Walang halong exaggeration. Walang panunumbat. Puro facts lang. Pero grabe ang reaksyon niya. Tumawa siya. Isang sarkastikong tawa. Imposible. Tahimik lang ako. Umiling siya.
Gusto mo lang akong ipahiya. Gusto mong ma-feel ko na may utang na loob ako sa pamilya niyo. Tama ba? Nakatitig ako sa kanya. Kahit ngayon, ayaw niyang tanggapin ang totoo. Hindi dahil hindi niya maintindihan, kundi dahil sobrang laki ng ego niya. Hindi niya matanggap na may tumulong sa kanya. Bigla akong nakaramdam ng pagod. Matinding pagod. Ilang taon akong naksakripisyo. Ilang taon kong iningatan ang pride niya. Ito lang pala ang igaganti niya. Ayoko nang makipagtalo. Ayoko nang mag-explain. Malinaw na ang lahat. Tumayo ako. Pumasok sa kuwarto. At kinuha ang fola na naihanta kone. Inilapa ko sa harap niya. Pagtingin niya sa papel. Nagbago agad ang mukha niya. Annulment papers at kasunduan sa paghahati na ari-arian. Umupo ako sa tapat niya at kalmadong naksalita, pirmahan mo na yan. Ako. Nakapirma na. Tumingin siya sa akin. Sa buwang pag-usap namin. Doon ko lang nakita ang totoong gulat sa mga mata niya. Hindi dahil mawawala ako sa kanya, kundi dahil hindi niya inasahan na ako mismo ang magpapasimula nito. Ang lalaking nasa harap ko, nasanay, na siya palagi ang nagdedesisyon. Pero ngayon, hindi ko na ibinigay sa kanya ang pribilehiyong yon. Tumayo ako. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Ang pinakamasakit. Hindi yung minahal mo ang iba. Ang pinakamasakit. Naging isang tao ka na hindi ko na makilala. Pagkatapos ko yung sabihin. Tumalikod ako at pumasok sa kuwarto ko. Tahimik ang bahay. Sa likuran ko. At alam ko na sa eksaktong segundong yon. Formal nang natapos ang halos 8 taon naming kasal. Akala ko guguho ako nung gabing. Napirmahan ko na ang separation papers namin. Pero hindi. Nakakatawa minsan ang buhay. Nung nasa loob ako ng isang toxic na marriage, palagi akong nakaramdam ng pagkasakal. Parang nalulunod. Abang pumipiglas. Lalong napapagod. Habang kumakapit. Lalong nasasaktan. Pero nung totoong bumitaw na ako, doon ako nakahinga. May sakit pa rin. Pero at least hindi ko na kailangang lokohin ang sarili ko. Ang bibilis ng mga sumunod na linggo. Ang proseso ng legal separasyon namin nahing mabilis. Walang ingay. Walang away-away gaya ng inaasahan ko. Siguro dahil alam na namin pareho na matagal ng patayang marriage na to. Ngayon lang namin inilibing. Bumalik ako kina mama at papa. Inalagaan ako ni mama sa lahat ng bagay. Araw-araw ipinagluluto niya ako. Si papa, hindi na nagtatanong tungkol sa annulment. Tahimik lang siyang palaging nasa tabi ko. Minsan, ang pinakamalaking pagmamahal. Hindi nakikita sa salita, kundi sa presensya. Nag-focus ako sa pagbubuntis ko. Sa tuwing nagpapacheck up ako at naririnig ko ang heartbeat ng baby ko. Lumalakas ako. Ang anak ko ang naging liwanag ko nung panahong sobrang dilim ng buhay ko. Binigyan niya ako ng rason para magpatuloy. Para maging matapang. Para hindi sumuko habang ako pilit na bumabangon. Ang buhay, ang ex-husband ko, nagsisimula namang makbaho. Nung una, wala na akong pakialam. Pero laging may nakakarating na balita sa akin. Isang buwan matapos ay file ang hiwalayan namin. Nasuspend ang malaking project na hawak niya. Kailangan daw i-audit ang mga malalabong expenses. Mabilis kumalat ang balita sa office. Maraming nagulat. Pero alam nga nasa taas kung anong totong nangyayari. Hindi nagiganti ang papa ko.
Hindi niya ginamit ang posisyon niya para sirain ang asawa ko. Isang bagay lang ang ginawa niya, ipinagutos niyang i-audit lahat ng documents na may red flags. At nang mabuksan yon, naglitawan ang napakaraming problema, kaduda-dudang koneksyon sa suppliers, kickbacks, malalabong kontrata. Kung dati ay pinapalampas, ngayon kailangan nang mag-explain. Walang nakalusot. Kasama na ang ex-husband ko. Tandang-tanda ko pa. Nakaupo ako sa garden. Nakpabasa na libro. Nang mag-text ang isang kaibigan. Suspended na siya sa work. Tiningnan ko lang ang screen at binaba ko ulit ang phone ko. Hindi ako natuwa. Hindi ako nag-celebrate. Kakaibang kapayapaan lang. Baka kasi naubos na yung luha ko. Naubos na yung sakit. At wala na akong enerhiya para mahiganti. Lumala ang sitwasyon niya. Umiwas na ang nga partners niya. Ang mga tao sa paligid niya. Paunti-unti siyang iniwan. Ang hindi nakakagulat. Pati si Leah. Nawala. Nung nag-start ang internal audit. Nag-resign daw si Leah at lumipat ng kumpanya. Walang explanation. Walang goodbye. Parang walang nangyari. Binalita sa akin ng isang kakilala na sinubukan daw makipagkita ng ex-husband ko sa kanya. Pero palaging tinatanggihan. Bumuntong hininga na lang ako. Expected na yon. Ang pag-ibig na itinayo sa panloloko. Madaling masira. Parang bahay na itinayo sa buhangin maganda sa labas. Pero isang alon lang. Giba na. Hindi siya minahal ni Leah. Matagal ko nang alam yun. Pero siguro kailangan niya munang mawala ang lahat bago niya ma-realize. Isang umaga, may tumawag galing sa unknown number. Siya pala. Matagal ko yung tinitigan bago ko sinagot. Tahimik sa kabilang linya. Hanggang sa narinig ko ang pause at pagod niyang boses, gusto sana kitang makita. Malumanay akong humindi. Hindi na niya pinilit. Tumawa lang siya nang mapait at sinabing, naintindihan ko. Tapos naputol ang tawag. Nakatingin ako sa asul na langit sa labas. Sa unang pagkakataon. Narealize ko na ang taong sobrang minahal ko nun. Estranggero ng gayon. Walang galit. Walang expectations. Estranggero na lang. Talaga. Siguro. Yon ang totong sign na naka-move on na ako. Ang nahuling, puwet na paupupuntis ko. Napakatahimik. Nagyoga ako. Nakbasa libro. Naglakad-lakad kasama si mama. Minsan sisilip si papa sa kwarto para tanungin kung anong gusto kong kainin. Sa mga simpleng bagay na yon, narealize ko kung gaano karaming kaligayahan ang namis ko. Masyado akong nag-focus na isalbang marriage ko. Nakalimutan kong marami pa palang ibang taong nagmamahal sa akin. Isang gabi, habang naklilakpat ng kakamit ng baby, nakita ko yung lumang wedding picture namin, yung litratong. Iniwasan kong tingnan nun. Kinuha ko. Tinitigan kong maigi. Yung babay sa picture. Sobrang saya. Puno ngang pag-asa ang mga mata niya. Hinaplos ko ang litrato at ninisiyan ko yung babaeng yon. Hindi na ako galit sa kanya. Hindi ko na siya sinisisi sa pagiging inosente o pagiging masyadong mapagtiwala. Kung may babalik man ang oras, baka magmamahal pa rin ako. Magpapakasal. At pagdadaanan ulit ang lahat nito. Totoo lang namang nagmamatura ang tao kapag nadurog sila. Walang natututo sa panahong komportable lahat. Kinuha man ng taon na yon ang marami sa akin. May natutunan naman akong mahalagang aral. Ang halaga ngang isang babae ay hindi nasusukat sa kung paano
niya mapapanatili ang isang lalaki sa tabi niya. Kundi kung paano siya makakabangon matapos siyang saktan nito. Nung araw na ipinanganak ko ang anak kong lalaki. Napakaganda ng langit. Hindi masyadong mainit. Maganda ang ihip na hangin. Nang ilagay ng nurse ang baby ko sa dibdib ko. Napayak ako. This time, tears of joy. Ang liit-liit na anak ko. Hinawakan ng maliit niyang kamay ang daliri ko. Sa momon na yon, nawala lahat ng sakit sa pas. Tiningnan ko siya at binulong ko magiging maayos din tayo. Magiging maayos ang lahat. Sa labas ng delivery room. Nakangiti ang mga magulang ko. At doon ko naintindihan. Minsan ang pagkatalo na akala. Natin katapusan na ang mundo. Yon pala ang simulan ng bagong chapter. Isang chapter na walang panloloko, walang kasinungalingan. Walang luha dahil sa taong hindi naman deserve yon. Ako na lang. Ang anak ko. At ang future na naghihintay sa amin. Akalang karamihan? Ang nga kwento ngang sirang pamilya palaging nagtatapos sa iyakan. Pero makalipas ang ilang taon. Looking back, narealise ko ang pinakamagandang ending. Hindi yung nakita mong nagdusa yung taong nanakit sayo. Ang pinakamagandang ending. Yung hindi ka na nasasaktan sa nangyari sa past. Ang bilis na panahon. 5 years old na ang anak ko. Mas kamukha ko siya kaysa sa tatay niya mula sa mga mata. Ngiti. Hanggang sa ugali. Mabait siya. Malambing. At nakakaintindi. Minsan kapag umuwi ako galing trabaho. Paupukes kope. Lang, mincho. Sasalubong na siya sa akin. Yayakap sa binti ko at isisiga. Nandito na si mama isang. Sigaw niya lang. Tanggal lahat ng pagod ko. Pagkatapos ng annulment. Hindi na ako nag-asawa ulit. Hindi dahil nawalan ako ng tiwala sa pag-ibig, kundi dahil wala na akong minamadali. Binibigay ko ang oras ko sa sarili ko. Sa anak ko, sa pamilya ko, at sa mga bagay na namiss ko dati. Natuto akong mamuhay ng mabagal. Mahalin ang sarili. At maganap ng saya sa maliliit na bagay. Isang maaraw na umaga. Isang tasang kape. Ang yakap ng anak ko. Minsan, ang tunay na kaligayahan. Hindi naman kailangang bongga. Simpleng peace of mind lang. Sa lumipas na mataon. Halos hindi ko na nakita ang ex-husband ko. Minsan nagpapadala siyang regalo para sa bata. Ilang beses din tumawag para mga musta. Hindi ko siya pinipigilang maging tatay sa anak niya. Pero hindi rin na ako. Naginitiate na makita kami. May malinaw na boundary sa aming dalawa. Hindi yung galit, closure yon. Nakasara na ang libro. Wala nang dahilan para buksan pa. Hanggang sa dumating ang isang hapon, dinala ko ang anak ko sa park malapit sa amin. Ang ganda ngang panahon. Malamig ang hangin. Hindi masakit sa balat ang araw. Masayang tumatakbo ang anak ko sa damuhan. Dinig na dinig ko ang tawa niya. Nakaupo ako sa bench. Tahimik na nanonood. At ini-enjoy ang moment hanggang sa may narinig akong pamilyar na boses sa likod ko. Long time no see. Lumingon ako. Siya. Ang ex-husband ko. O, ang taong dating naging asawa ko. Nagulat ako ng konti. Pero walang kaba. Walang sakit. Gulat lang. Nakatayo, siya malapit sa akin. Pumayat siya ng sobra. May mga puting buhok na rin. At dumami ang wrinkle sa mukha niya. Ang dating lalaking puno, kumpiyansa at yabang.
Mukhang pagod na ngayon. Tumingin siya sa akin at tipid na ngumiti. Tumangho lang ako. Umupo kami sa makabilang dulo ng bench. Matagal kaming tahimik, pakaraan ng ilang sandali. Nagtanong siya. Okay ba buhay mo, ngumiti ako? Oh. Ikaw ba, tumingin siya sa malayo at tumawa ng mapait? Eto. Nabubuhay. Maraming sinabi ang sagot na yon. Pagkatapos ng gulo nun, nasira ng tuluyan ang career niya. Nagresign siya. Nagpalipat-lipat ng kumpanya. Pero hindi na niya nakuha yung posisyon niya dati. Mahirap ibalik ang nasirang reputasyon at tiwala. Hindi na ako nagtanong. Dahil wala na namang kwenta pa yung manangyari nun. Bigla siyang nagsalita. I'm sorry. Natihilan ako. Hindi dahil sa mismong salita, kundi dahil akala ko hindi ko maririnig yan mula sa kanya. Yumuko siya. Nanginginig ang boses. Sorry sa lahat. Sorry sa mga ginawa ko sayo. Sorry dahil sinira ko ang pamilya natin. Matagal ko siyang pinagmasdan. Totoo nga. Nagbago na siya. Nawala na ang yabang. Nawala ang ego. Nawala yung tingin ng isang taong akala palagi siyang tama. Siguro. Tinuruan din siya nga buhay nga leksyon na hindi niya matutunan nun. Malumanay ko siyang tinanong. Bakit ngayon mo lang? Sinasabi, tumapait siyang ngumiti. Kasi ngayon ko lang na-realize. Hindi ako sumagot. May mga bagay palang akala mo normal lang habang hawak mo pa. Kapag nawala lang sayo, saka mo maisip. Nang marinig ko yon, bigla kong naalala yung unang taon namin. Yung maliit na apartment namin. Yung simpleng dinner. Yung araw na mahirap kami pero masaya. Parang isang pelikula na matagal ko nang napanood. Naalala ko pa ang kuwento. Pero wala na yung emosyon. Tumingin siya sa anak namin na tumatakbo sa malayo. Basa ang boses niya. Nawala sa akin ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Alam ko kung anong ibig niyang sabihin. Hindi lang ako. Ang anak niya. Ang pamilya. Ang mga taong tunay na nagmahal sa kanya. Nakakalungkot lang na may mga bagay na kapag nawala, hindi na talaga pwedeng ibalik. Hindi ko siya sinumbatan. Pero hindi ko rin siya kinomfort. Nakikinig lang ako. Dahil minsan, ang katahimikan ang pinakatamang sagot. Pababa na ang araw. Naging kulay ginto na ang langit. Tumakbo ang anak ko palapit sa akin. Pulang-pula ang mukha niya sa pagtakbo. Mama, uwi na tayo. Inaplos ko ang ulo niya at tumayo ako. Tumayo rin ng ex-husband ko. Matagal niyang tinitigan ang bata. Punong pagmamahal. Panghihinayang. At pagsisisi ang mamata niya. Bago siya umalis. May pahabol siyang sinabi. Thank you. Dahil pinalaki mo ng mayos ang anak natin. Tumango lang ako. Wala na akong sinagot. Dahil lahat dapat sabihin. Matagal ko nang nasabi. Ilang taon na ang nakakalipas. Nahiwalay kami malapit sa gate ng park. Walang yakapan. Walang handshake. Walang drama. Tumalikod lang kami at naglakad sa makaibang direksyon. Parang dalawang pasahero sa isang tren na bumaba sa makaibang istasyon at hindi na makikita pa. Pauwi. Hawak ko ang kamay ng anak ko. Malit. Pero napakainit. Yumuko ako para tingnan siya. Tumingin siya sa akin at binigyan. Ako ang isang inosente. Pero pinakamaliwanag ng ngiti. Sa moment na yung. Alam ko na nakamove on. Na talaga ako. Wala ng galit. Wala ng regret.
Wala nang puyat dahil sa nakaraan. Nagihilom din ang kahit anong sugat. Kailangan mo lang ng sapat na panahon at tapang para magpatuloy. Tumingala ako sa langit. Mabagal ang galaw ng ulap. Hinahaplos ng hangin ang buhok ko. Mahipit ang hawak ng anak ko sa kamay ko. At napangiti ako dahil sa huli. Narealis ko. Hindi naman pala kinukuhang buhay ang lahat sa atin. May sinasara lang itong pinto para magbukas ng bago. At minsan, ang pinakamagandang bagay? Dumarating pagkatapos ang pinakamasakit na pagguho. Makahawak kamay kami ng anak kong naglakat sa maaliwalas na kalsada. Hindi na ako lumingon pabalik dahil sa unahan. Naroon ang lugar para sa aming dalawang anak ko. Isang tahimik na kinabukasan. Isang bagong buhay. At kaligayahang nabuo mula sa pag-ibig. Pagrespeto sa sarili. At tunay na pagmamahal.